Sinabi ni Allah, ya ayyuhalladhina tubu ila Allah taubatan nasuha. O kayong mga mananampalataya, balik kayo kay Allah ng may wagas na pagsisisi. Pagsisisi, ito yung taubatan nasuha, yung wagas na pagsisisi at pagbabalik loob kay Allah subhanahu wa ta'ala. So kaya nabanggit ng ating mga pandas ang taubatun nasuha, ang wagas na pagsisisi dito. Ito yung kondisyon, ito yung mga kondisyon ng pagbabalik loob natin kay Allah subhanahu wa ta'ala. At ang mga kondisyon na ito, at ang mga kondisyon na ito, of course, kapag ikaw ay isang mushrik, kapag ikaw ay kahit ikaw ay isang mushrik, isang kafir, isang Kristiyano, isang Hudyo, isang Budismo, isang Muslim, isang Muslim na kilala niya si Allah subhanahu wa ta'ala, subalit hindi sumusunod sa mga utos ni Allah, hindi nagdarasal, okay? Hindi nagdarasal, hindi sumusunod sa mga obligadong ipinag-utos ni Allah, hindi sumusunod sa mga sunnah ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam o mga Muslim na nagdarasal. Subalit hindi maiwasan ang mga ipinagbabawal ni Allah subhanahu wa ta'ala. So kaya ito panahon, binigyan ka laging pagkakataon, araw-araw binigyan ka laging pagkakataon ni Allah subhanahu wa ta'ala para araw-araw upang makapagbalik loob ka kay Allah subhanahu wa ta'ala. Binubuhay ka ni Allah subhanahu wa ta'ala, ginigising ka ni Allah subhanahu wa ta'ala araw-araw upang ikaw ay makapagbalik loob lamang kay Allah subhanahu wa ta'ala. So kaya dapat tandaan mo na ang wagas na pagbabalik loob kay Allah subhanahu wa ta'ala, ito ay ang pagtigil o pagtalikod mula sa mga pagkakasala. So kung ikaw ay nagdarasal, kung ikaw ay sumusunod sa mga obligadong ipinag-utos ni Allah subhanahu wa ta'ala, subalit hindi mo mapigilan ang iyong sarili suwayin si Allah subhanahu wa ta'ala sa pamamagitan ng paggawa ng mga kasamaan, sa pamamagitan ng kawalan ng paniniwala sa kaisahan ni Allah, o sa pamamagitan ng paggawa ng mga gawain na hindi isinabatas ng ating mahal na Propeta Muhammad sallallahu mula sa mga gawaing bid'ah o ang paggawa ng kalapastanganan sa iyong kapwa. Dapat magbalik loob ka kay Allah. Tigilan mo ang pagsuway mo sa iyong Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala. So dapat talikuran mo, dapat tigilan mo ang paggawa ng mga kasalanan. Tigilan mo ang mga nagawa mong kasalanan, pagsuway kay Allah subhanahu wa ta'ala. Tigilan mo ang mga gawain na hindi kinalulugdan ni Allah subhanahu wa ta'ala. Bagkos palitan mo ito ng mga gawaing kinalulugdan, kinaibigan ni Allah subhanahu wa ta'ala. At muna sa mga kondisyon ng wagas na pagsisisi at pagbabalik loob kay Allah subhanahu wa ta'ala ay dapat pagsisihan. Taos puso mong pagsisihan ang mga nagawa mong pagkakasala o ang mga nagawa mong kasalanan. Sinabi ng ating mahal na Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, an-nadamu taubatun. Ang pagsisisi ay pagbabalik loob. Ang pagsisisi sa mga nagawang kasalanan ay pagbabalik loob kay Allah subhanahu wa ta'ala. At mapapaloob dito ang pagpapasya na hindi mo na babalikan. Hindi mo na babalikan ang iyong mga nagawang kasalanan. At kapag nagawa mo ang mga kondisyon na ito, tunay na ikaw ay papatawarin ni Allah subhanahu wa ta'ala. Tatanggapin ni Allah subhanahu wa ta'ala ang iyong
pagbabalik loob kay Allah subhanahu wa ta'ala, at maaari pang burahin ni Allah subhanahu wa ta'ala ang mga nagawa mong kasalanan, at maaari pang palitan ito ni Allah subhanahu wa ta'ala ng kabutihan. Sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, illa man tahaba wa amana wa amila amalan salihah fa ulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat wa kana Allahu ghafurur rahim. Maliban yaong mga nagsisisi at naniwala at gumawa ng mga gawaing matuwid, papalitan ito ni Allah subhanahu wa ta'ala para sa kanila ang kanilang mga masasamang gawa ng mga mabubuting gawa, at si Allah subhanahu wa ta'ala ay lagi nang mapagpatawad at maawain.